na may cover-up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair. Thank you, Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon, tawagan naman natin si Senator Bongo. Magandang umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po.
Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas. Due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po ang pinag-uusapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile. Sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako.
dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ang komite. O, wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin no, na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong, hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao, ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig. Maraming salamat, Senator Bongo, at talagang lahat kami ay nalulungkot. At wala tayong testigo na sumipot, nakakayamot naman talaga. At gusto ko nga sana nung una na magpadala ng subpoena para kay Prosecutor Fadulion ng DOJ at saka doon sa Air Force natin, si General Cordura, dahil nga doon sa Villamor. Subalit sa kabila ng sinasabi ng Senate President na pinapatawag niya ang legal, wala pa rin yung subpoena na pirmado. Ngayon, sa araw na ito, palibasa nga hindi nagsiputan, halos lahat ng mga opisyal, mapipilitan tayo magpa-subpoena na naman, pero kinakailangan natin ang pirma ni Senate President. Ngayon may manifestation rin po si Senator Alan Peter Cayetano. Good morning, Madam Chair. Sa ating colleagues, kay Senator Bato, Senator Bongo, Mista, magandang umaga sa inyong lahat. Well, syempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. But unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, I think we can still be productive. But ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, Attorney Santiago, Attorney Bernal. Alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag-a-appear. But Madam Chair, I think, more than kind last hearing in terms of not pressing my questions kapag sinabi nilang sub judice. But just to clarify, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere pendency of the case does not stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pagka yung executive department, matetest pa nga yung consistency.
na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung sub judice rule kasi, and correct me later on, Attorney Medina, kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Yung sub judice rule is not meant para yung kung may inconsistency sa ibang bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves, tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding other guests, for example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talked to him directly. Ang executive privilege, sa pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time in, at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist, that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source, or kaya mag-asawa, or yung doktor at pasyente, or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, the client and the lawyer can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan meron ding isa pong exception, no? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So ma'am, of course, under your leadership, and syempre may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na wag uminit ulo last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman na himasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito ma'am, Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. May I also, akin to court na pagkawala po o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer, dito i-proffer. No? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Okay lang kay Senator Cayetano kasi may chronological Okay, presentation one line tayo. lang. At saka si Senator Bato gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought, no. Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member's immediate family with him,
or from examining and treating him. Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation basta arrest or detain. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay sa Isabela na gumiba, hindi po nag-a-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP, nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante, nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humihingi sila ng counsel nila o doktor tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yon na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta't pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan? So ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o kapag nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ayaw natin ng gulo sa Taiwan. Nakikisimpet tayo sa democracy ng Taiwan. We want them to coexist with mainland China. But having said that, we have to be sensitive. So the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson, hindi po sundalo or police, no? So I'll stop there, ma'am. Pero sana nga consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maliwanag na maliwanag ang inyong pag-unawa at
pagbabalangkas nung sub judice pati yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan at maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila. At may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo.
Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Wag na tayong magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba, in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalatok. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisa ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So sana yung DOJ i-confirm nila. There already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team, magbabayad sila.
para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, may hinihingi na ng mga private lawyer, meron na ring Quadcom sa Kongreso, merong Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan may idadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. Dapat Sige. Hindi Attorney Dana, yung ating technical please, napakahina naman ng volume natin. Paano yung kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daig no matter what on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan Pursuit, to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa
hustisya to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat, kundi nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Madam Chair, may I move that this committee issue a subpoena duces tecum to the PNP to produce that document? Madam Chair, before you rule on that, did the cabinet secretaries also submit already the whole video? Kasi they said last time Putol. na they will submit their version of the whole video. Kasi I agree with Senator Bato that any piece of evidence that is not confidential or does not violate national security should be handed over so that we can be fair to them, diba? We don't want to come out with reports then sasabihin nila ay hindi yan yung nasa buong video, ay hindi yan yung nasa plano, diba? So maybe we can request them, and then if they don't give it, then we subpoena it. But I submit to you, Madam Chair. Yes, I'm in full agreement with both our senators, and certainly the comment that there was no plan until they received the Interpol warrant or diffusion order is highly doubtful. Pati yung New York Times, alam yung balita tungkol sa plano. Bakit tayo walang maibigay na plano sa ating komite? Pagkatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Hanggang ngayon, hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa atin. Senator Bato, anong comment nyo dan? I'm waiting. Magkapit bahay tayo O sige. Ang liwaliwanag na meron talagang extensive and exhaustive plan, 80 pages. Then the administration was already anticipating the application for a warrant of arrest and the issuance bear off. It's also apparent there was some kind of communication and coordination with the ICC. It's well known that some officials of the DOJ, as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this contradiction in the claims. Kasi ang liwaliwanag na may communication and coordination na, tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na to Tapos na ito, hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating with the ICC? Parang hindi ka panipaniwala na gulat naman tayo lahat. So Madam sana Chair. yan klinaro nila. Yes, Senator Cayetano. On your point that feel free to interject, just on the point of ongoing investigations, o may kaso ba? I was really deeply disturbed and shocked when Secretary Boying Remulla told us that lahat nung this is my words so will refer to the record naman sa eksakto niyang sinabi at yung terminology, but sabi niya, Senator Bato, nung huling hearing na parang lahat, and you might want to refute that if you have information, but sabi kasi niya lahat daw nung wrongful death po yung ginamit niya ay wala daw record, walang blatter, wala daw talaga. Tapos halimbawa may gunshot wound, tapos nakalagay cardiac arrest, di ba? I don't know if that is cardiac arrest because of I don't know, but ang point ko lang, na-surprise at na-shock ako because when I was in the cabinet, before kami mag-explain abroad, hindi binubunot sa hangin yon. Nagmi-meeting yan, whether with the DILG or whether with the Chief PNP. I have had several meetings with Senator Bato when he was Chief PNP and I was still a senator. Kasi hindi naman ako magsasalita dito na hindi ko muna tinanong sa kanya. So,
aside from yung mga ni-reveal mo na very telling details, I think we owe it to the public yung sinabi po ng let me frame it this way, no? Kung pro Duterte ka, you want accountability. Yes, but we want accountability here in the Philippines at yung tamang process. Kasi two wrongs does not make a right. If you are anti-Duterte, you also want accountability. But you also want to do it right. Because two wrongs doesn't make it correct. Meaning, kung ma-dismiss yan sa ICC o kaya mag-change ng administration, balik na naman. So, whether you're pro or anti-Duterte, we want the rule of law. Gusto natin tama. Last point lang, Madam Chair. Yung chilling effect, di ba? So kapag yung pinag-uusapan whether yung warrant arrest sa mga cyber libel or, tignan nyo po ilang taon na ba? 2016, 2025. 9 years ko nang kadebate si Senator De Lima, just like some others of us. Former Senator De Lima, 9 years, di ba? 9 years na. Usually, yung usual, 30,000 yan, 16,000. So nagsasagutan kami sa issue. First time na nagdebate kami 2-3 weeks ago, ang una niyang sabi, dapat yan si Cayetano kasama sa ICC. Di ba? And then after that, naglabas sila ng redacted. And then mayroon ding iba like former Senator Tria. Marami pang susunod dyan. So may chilling effect to. Sa akin okay lang kasi sanay akong takutin di ba? Sanay naman na ganun. But ang point ko lang, Madam Chair, that's why we have to get to the bottom of this. For example, in the case of Senator Bato, kailangan alam natin pagka may lumabas, can he have his counsel of his own choice? Can he be examined by a doctor? Pwede ba siyang mag-resist kasi wala naman Philippine order? Pwede ba siyang isakay bigla sa airplano? Mabigat yan, baka ma-overloading yung airplano. No? So, dinadaan ko lang po sa biro, pero hindi biro yung ito. Let me stop with one example, ma'am, ha? Kasi maraming progressive groups. Siyempre, dahil nga sa history kay President Duterte, so I'll assume good faith sa progressive groups, ha? Assuming na human rights activists sila, assuming na may mga napatay na extrajudicial killing, naisip ba nung progressive groups na yan na pag biglang may nakitang hukay wherever in the Philippines, kahit sabi mo yung hukay na yan ay 20, 30, 40 years na, at may 50 nakalibing doon, or 43, katulad na rin lang nung kay President Duterte. Tapos ang sabihin nung kusino man, let's say retired military or retired intelligence officer, sir, mass grave nung komunista yan. Pinatay yan during 2012. Nung pinatay yan, 2012, may ICC pa. Payag ba tayo na yung mga progressive group, pati yung mga congressmen na progressive group, ay bigla na lang kukunin, isasakay sa airplano, dadalhin sa Hague, na hindi sila makakapunta sa Philippine courts? So whatever kasi we decide here and whatever as a nation we decide, Madam Chair, is applicable to all of us. Di ba yung sinabi ni President Erap na weather lang yan? Kaya kailangan may batas. Para kahit anong weather, klaro yung karapatan mo. So let me stop there, but thank you for that intervention, Madam. Maraming salamat. At meron ibang katanungan yung ating mga kababayan. At ito naman yung tungkol sa executive order ng US. Noong March 28, ang sinabi ng gobyerno, ICC has no jurisdiction. Etong taon na ito, this is just the latest in a series of statements na ang ICC walang jurisdiction dito sa ating bansa. Gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the US President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D
2 of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas, over that person or state party is a protected person sa ilalim nung kay Presidente Trump. So ang Pilipinas hindi na state party. At yung executive, sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto kong malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive order, sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1 ng executive order ni Presidente Trump? Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak na lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya nag-aalala ako ano ba nangyari rito. So paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice pero wala sila. Kaya justice lang po tayo. Pero importante po to. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Nakita po namin ito Nasa website ngayon, nag-disappear na. Hindi na siya nandun. At ang liwanag doon sa legal opinion na mismo yung DOJ USEC na sumulat nito, ang balita ko si Yusek Chan, the DOJ does not consider an Interpol Red Notice an arrest warrant. Ang liwanag naman doon. At sinabi rin na the Philippines cannot deport your own citizen. Ang liwanag ng pagkasabi. The ICC, again, no jurisdiction. Then the ICC warrant could not have been the basis for the arrest. Kung yung red notice o diffusion is not a warrant of arrest, ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Ngayon, ang sabi ng gobyerno, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17 of RA 9851 and the Rome Statute, walang pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi El Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro si Attorney Medina na naman magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin ng administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative warrants for the arrest of non-Filipinos are actually valid.
But these administrative arrests apply only to non-Filipinos in deportation proceedings, at least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests and deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice, who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a person, a non-foreigner, is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Therefore, there's now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. Thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun? Ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan? Kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuen Len noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung naalala ko, ang dami-daming sinasabi doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Eto, Pilipino pa. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, decision niya ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. So anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the President. If a future issue, a similar issue comes up, extrajudicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if the surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court level due process.
And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local court in this domestic case. Domestic. domestic due process. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. That authority to deprive a person to declare that a person will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po yun. At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung nandito sana sila, napaliwanag nila sa atin at nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito, no? Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 at ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo lahat. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal hawakan. The right to counsel is something that has to... Ayun, maliwanag na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights kung maalala natin dun sa video. Kung ganun, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa
presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito-turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga, inaresto mo na eh. Hinankap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao eh. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Kaya nga sunod nga eh. Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, ano? Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management, meron siyang insulin, pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba, kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit. Mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit
pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas. Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to eh. Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito ring mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa Dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, bitbitin niya sa Krame o sa ibang Kaya nga. facility. Yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil plano na talagang ilipad. Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order
to a Secretary of National Defense, kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos. Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag. At maraming nagtatanong dun sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So maliwanag po yan. Sinong magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the US frozen? Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, mayroon kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee, so we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasing nagpadala, eto naman hindi ko na mahindian, nagpadala na yung Challenger daw ay subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? Pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo, naobliga kami maghanap. At may nagpadala nito na eto nga, sa San Miguel daw to. Ano yung
ano yung papel ng challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagtaka, kanino ito registered? So, Madam Chair, if I may, Madam Chair, close na daw sa SEC. Ha? Nakita po natin siya ka. Okay. So, hindi namin mahanap itong challenger na to. Yes, Senator Bato. ma'am, I think Attorney Perdino Santiago, you're with SEC, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, computerized naman lahat yan, di ba? Baka pwedeng mapadala mo ngayon dito habang hindi pa tayo nag-adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat. Pero hindi naman to may-ari eh. Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At anong kumpanya to na nag-charter or nagli-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni Secretary Remulla, si John Vic, siya nagsabi na yung private jet was paid for by the Office of the President. So ngayon, tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it. Kasi ang pangalan nito iba eh, Pacific Asian Pearl Airways, meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot. Yun ang registered owner, tama po ba? As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of which is CAAP. However, we already provided the Senate committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So in fact, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested corporate names are Pacific Pearl Airways.com Corporation and Pilipinas Asian Pearl Airways Inc., Madam Chair. So they are in fact registered with you and you have the ownership also stipulated? Yes, Madam Chair. And may we see the names? Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan? As regards Pacific Pearl Airways.com Corporation, maybe I can turn over the documents to Attorney Bernal from our corporate company registration and monitoring department. All right. Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Pearl Airways.com Corporation, under the Articles of Incorporation, the names of incorporator or directors are Elegio Carlo M. Jimenez, Christopher Miel M. Jimenez, Mark C. Tandok, Reocolin P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. In the GIS in the 2011, Your Honors, the chairman of the board, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Elegio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. The chief legal counsel is Attorney Aurora Maria F. Timbol. That's the officers,
Your Honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think the committee secretary has tried to contact the alleged owners. Can you update us as to the development there? We were only able to send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded since They sent their regrets, ma'am, just yesterday evening po. yesterday. Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon sa totoo lang. At dahil nga, ang pagkasabi ng isang empleyado sa CAAP, eto naman text lang. Hindi daw authorized magpa-charter tong eroplanong to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung sana nandito si Secretary John Vic, who authorized the charter or lease since it was a private aircraft, and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka mabilis na procurement, it takes several days to complete. Biglang sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman ganun kapaspas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na, I'm not sure, I think sa SILG na, ang sabi niya lang kasi, pag kumuha ka kasi ng permit ng airspace, one after the other yon. So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa airplano si former president. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa airplano. So I'm just saying, as you mention all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So just to say na importante yung mga binabanggit niyo. Kaya nga nakakalito kung, di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Makatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga wala pang permit to go to The Hague. In other words, madalian. Hindi naman pwedeng madalian ang procurement, katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Saka, Madam Chair, may I move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga police doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan sa dumating, wala mga papeles, walang mga passport, walang mga visa. Kita mo kung gaano na binayulit lahat para lang ma-carry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa Daig. Yung mga pulis, kawawa. Walang visa, dumating doon. Ano gusto lang gawin sa pulis natin? May mga pulis na nakasakay sa eroplano. Ng eroplano. Kaya nga, Pina-escort. diba? Pina-escort sila. Yung doktor ata yun. Yes. Pinadala nandun. Walang papeles. Ano gusto nila? TNT yung pulis natin doon? Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambihira. Madam Chair, yes, Senator. and with permission ni Senator Bato, bato-bato sa langit naman, wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang ko po kayo, but kasi po, nung last hearing, just if alam nyo dahil naging chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador. Yung parang return nila po. Tapos nakapirma doon yung Ambassador Lacalinaw.
So sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Laclanao, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito, or point person, na Pilipino ako So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn over, tapos ako magdadala sa ibang bansa? Parang malabo ng konti or... Paligtad nga, Madam Chair, no? Senator Cayetano, kapag in that case, ang requesting entity was Interpol ko, no? So, dapat, marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol, nung nakuha na nila, physically arrested na nila si Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghatid doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno dahil baliktad Dapat ang requesting party ang magsundo dito, bakit tayo maghatid? Just one more point, Madam Chair, kasi nga dito po, duly noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po nung ating Special Envoy for Transnational Crime, no? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol, pumirma sa atin. So usually mas gusto kong harapan tanungin kagad and syempre actually partida na to kasi maiisip pa nila yung sagot. Pero I think for our records, importante to. Then last lang, sir. Hihingin ko yung dokumento Yes. para part of the committee Yes. records. Then last lang po, ma'am, hindi ko po kayo ginagawang witness, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may order ka ba na basta't napatay lalo sa drugs, walang mga report yun? Kasi hanggang ngayon talagang, kasi kung totoo yun, kumbaga sa crime, karumal-dumal di ba? Yung sinabi ni SOJ na nung tinitignan daw nila, pag wrongful death daw, wala daw report. Yung ang makupitan ka lang ng pitaka mo, ballpen mo, di ba? May blatter yun kung mag-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diritsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie yung sinabi ni Secretary Remulla. Talagang kasinungalingan yan. Dahil, alam mo, in-emphasize namin palagi yan noon para makasiguro tayo, meron tayong depensa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapile lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pag-file ng kaso sa DOJ. Meron tayo yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandun yung mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, pinatawag ako dito sa Senado noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ng komite yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung mga report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record
Ano natutulog ang pulis natin? Hindi ni-record, hindi binablatter yung mga crime incidents na yan. Hindi Thank po you, totoo yan. Madam Chair, kasi i-emphasize ko lang po ha. Personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti-Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na, ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang Secretary of Foreign Affairs, is wag masira yung tulay. Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin nun sa Human Rights Council sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, ang ginawa namin, Madam Chair, inimbita ko siya sa Pilipinas. Sabi ko, I know you have a constituency. I know human rights is big in around the world, but especially in Europe. But you know what? The numbers they're throwing around now is fake news, is misinformation. So I'd like to invite you. He said, no, but your president says, no, I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung sinabi niyong lahat yan iniimbestigahan at meron. So I'm not saying it's perfect. But between totally walang investigasyon at 100% investigation, we're somewhere in the middle. Pero na-shock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and the government the chance to answer. Even Yusek o ASEC nila, Madam Chair, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ang dami nagtanong sa akin na totoo ba yan? Wala ba talaga? Paano naman naging cardiac arrest yung bala sa So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Ako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato. Imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa eroplano na chartered plan. Ito nga, yung tail number PRC 5219. Ang kapitan daw nung March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to. Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celce Puedes, and Alinino Santos, Committee Secretary, please take note. Ganito rin yung pinangalanan ni Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale. Kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na Ma'am, i-correct lang, Yes, Marcos Lacanlale. So Yes, Marcos pa rin. Lacanlale. Marcos Sabi pa ko, rin. Marcos Lacanlale. Lale. Pero Okay. hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga. First name yun, ma'am. First. Linuloko lang kita. Tsaka Yusha. Lakanilaw. Lakanilaw. Hindi Lakanilaw. Lacanlale. Nakanilaw. Okay, please correct. Okay. So, yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen. Sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, huwag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Minda News, kung makikita po ninyo,
Yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, no, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous presidents, siguro yan yung eroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official duties, no, when we flew with the president. Baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit na aeroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines. At yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka naman iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC, sana masundo rin siya ng aeroplano na yan. Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong Mahiwaga. Ngayon meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang, ang Interpol nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganun? Pwede palang hindian. It is very clear, Mr. President, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo na ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yun na-recognize. So, bakit kailangan namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman ganun eh. Tayo, ang ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad niya ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawawalan sa Interpol yan. Wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon, wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC. This government really is the most interested party
na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa dahig. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. Ko talaga naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig at nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export ang ating dating Pangulo? Yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa, inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala namang magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga. Ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan, ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po.